Diba dati pa sinabihan na kita, tumigil ka na sa eskwelang yan. Aksaya lang ng oras at isa pa mahirap ka lang, no? Yung taong tulad mo, walang mararating sa buhay. Priority ko kayo, pamilya ko kayo. Huwag kayong mag-alala. Lilipas din to. Darating din po yung araw na magiging maginhawa din po yung buhay natin. Sa aking ka-millennials, natitiyak kong narinig nyo na ang salitang epal. Tumutukoy raw ang epal sa mga taong makakapalang mukha, yung walang kahihiyan o di kaya ay mayabang. Naku ganyan ang bansag sa bida ng ating totoong kwento ngayong gabi. Pero sa likod ng kanyang pagkaangas, para naman pala siyang lumusot sa butas ng karayom bago niya natamasa ang tagumpay. Kung ano-ano yan, sabay-sabay nating alamin sa isa na namang special presentation na tampok ang natatanging pagganap ni Alden Richards dito sa aming episode na pinamagatang Epal Dream Boy, The Richard Licop Story. Aanhin ang pag-ibig na wagas kung wala ka namang pambili ng bigas. Masaganang buhay mga kasapot! Hey! What's up, what's up? Wala ba kayong napapansin mga lods? Mas ego pa ko ngayon, di ba? Kailangan ko kasing pumorma dahil espesyal ang live vlog na to. Kasi ngayong araw, ibibigay ko na sa Papa Emil ko ang pinakamahal at pinakapasabog na regalo ko sa kanya ngayong taon. At kayo ang unang makakakita nito. Excited na rin ba kayo? Kaya let's go sa go! Yun! Shoutout sa 10K loyal viewers natin dyan, guys! So, for today's video, ito. Papunta na rin dito si Papa Emil, si Mama Mian, saka si Ate Clarice. So, habang wala pa sila, mabuti pa, ipakita ko na sa inyo kung ano yung sorpresa ko para sa Papa ko. Okay? Ready? 3, 2, yun! Let's go! Yan, kita niyo yan? Yan, para kay Papa yan. Bibigay natin. Wala siyang kaalam-alam na binilang ko siya ng motor. Astig ba mga kasapot? Oh, kaya don't forget to like, share, follow, and subscribe to our social media accounts para lagi kayong updated sa mga piniflex ko sa buhay ko tsaka yung mga ganap sa mga buhay-buhay natin, okay? O yan nga. Ang dami naman nagko-comment. Ito sabi ni Patrick Pleno. Sana all mayaman. Nako, Patrick Pleno. Kasapot Patrick, sana all talaga mayaman. Pero syempre, hindi naman pwedeng puro ano lang tayo, puro tingin lang. Kailangan nagsusumikap din tayo sa buhay para kahit papaano, di ba? Nakukuha mo yung gusto mo. So tiwala lang dyan. Sabi naman ni Jenny De La Cruz, kainggit naman. Ako Jenny, wag masyadong mainggit. Bad yan, magagalit si Lord. Yun nga, kagaya nung sabi ko kay Patrick, tsaga-tsaga din. Work hard para siyempre, aside from makuha mo yung mga pangarap mo sa buhay, mabili mo rin yung mga gusto mo, siyempre, at saka matulungan mo yung mga magulang mo, siyempre, at mga mahal sa buhay. Yan, sabi naman ni Tristan Fernandez. Sabi niya, nagluho ka ng yabang. Epal, how pretentious. Feeling shalala, ew. Post ang post ang mga pinibili, nakakaumay. Mga kasapot, medyo bad signal tayo. Balik ako in 5 minutes, okay? Wait lang. Naku naman. Tanong eh. Relax lang. Naku, alam ko na to. Sabi ko na eh. Ito na nga kaya tayo. may pa-blindfold pa kayo eh. Ay talaga oh. Sige. Richard! Nasaan ka ba? Tayo. Tayo dito, Ano ba to? Richard! Anak, okay ka lang? Opo, okay. May problema ba? Oo nga. Sabi mo may iba-live vlog ka pa. Ano nangyari? Anak? Teka. Anong Richard? Pap, happy birthday! Surprise pa, surprise! Salamat!
Surprise! Surprise! Happy birthday! Ang ganda nito ah! Sa akin ba to? Oo naman pa. Ano? Kaya pa, kung gusto mo, pwede nating pa-customize yung kulay niyan, pwede natin palitan yung gulong, palagyan ng accessories. Hindi na, ang ganda na nito eh. Pwede yan. Bagay na bagay tayo. Saan tayo pupunta? Halika! Ikot tayo. Mamaya. Pwede. Richard, ikwento mo nga sa amin yung buhay ninyo nung bata ka pa. Uy, Tita Mel, maraming salamat po. Ako po ay isang simpleng bata lang na lumaki sa payak na pamilya. Tricycle driver po ang tatay ko. Tricycle driver. Opo, tricycle driver. Ilang taon naman ikaw, Richard, no? Nung naging breadwinner ka. Ilang taon yan? Yung talagang kinakailangan kumayod? Kailangan ko pong kumayod nung 16 years old po ako. Wala talagang choice. Talaga pong kailangan. At dahil yung father ko that time, nagkaroon din po kasi ng katarata. Tumigil na sa pagta-tricycle driver. Nahirapan po siyang mag-drive kasi... So bumagsak sa'yo yung tungkulin ngayon. Somehow, opo. Paano, love life mo, paano yung usually ang mga teenager, gimmick, di ba? Paano yun? Wala po akong paraan para mag-jowa that time, Tita Mel. Kasi sapat na sapat lang talaga. Sarili ko nga po, kulang na eh. Paano pa pagka nag-jowa? Diyan po, enjoy po. Excuse me. Yes, madam. Okay, mahabang paliwan na ganito, ha? Ilang araw ka nagtrabaho? 5 po. 5. 5, ha? 5 times 80 pesos. Alam mo kung magkano yan? 400 po. Oh, galing. O, eto, ha? 1, 2, 3, 4. 400 yan, ha? Walang labis, walang kulang. Thank you, madam. May pambili na po kami ng bigas. Ay, naku, dapat pasalamat ka sa akin na binigyan kita ng trabaho. Ang hirap ng buhay ngayon. Ha? At mamaya babalik ka night shift. Opo. Kasama yan. At pagdating mo dito, lampasuhin mo lahat ang sahig na nakikita mo para masulit naman yung 80 pesos na binabayad ko sa iyo. Opo nga eh. Laki nga po ng binabayad niyo sa akin, no? 80 pesos a day. Yayamanin. Ay, maraming yumaman talaga dyan. Mauna na po ako. Pasok pa po ako eh. Saan pupunta? School po. Pasok. Teka, nakalimutan kong sabihin bago ka umalis. Pwede ba? Pakihugasan yung kaunting plato at kalderong nandoon. Ha? Madam, midterms po kasi namin. Malilate po ako eh. Midterms. O siya, sige. Akin na lang muna. Balikan. Kung konti lang naman po, eh pwede kong hugasan. Kayang-kaya po. Carry, ha? Carry po. O, carry bells. Gora na. Hugas-hugas na. O, ikaw, pag ginagawa mo, detol ba dyan? Sa pamilya, para sa future. Let's go! Masakit? Paltos lang yan. Malayo sa bitukan. Hugasan ko po ba lahat to? Alangan ako. Diba? Wala akong pake. Diba dati pa sinabihan na kita, tumigil ka na sa eskwelang yan. Aksaya lang ng oras at isa pa mahirap ka lang, no? Yung taong tulad mo, walang mararating sa buhay. Wala naman po sigurong imposible sa taong nangangarap, di ba po? Oo, wala imposible. Pero tanungin mo rin sarili mo. Mapapakain ka ba at mabubusog ng pangarap? O, hugasan mo na yan nang may mapala ka naman, ha? Okay lang yan. O, protesta. Ayaw mo? Tandaan mo, 80 pesos, ang laki ng sahod mo. Sige,
Busy na, gawin na yan. Oy, ayusin na to, ha? Anong klaseng racket ang pinasok mo para hindi ka mapatigil sa pag-aaral? Nag-labor po ako sa construction, nakapagtrabaho po ako sa restaurant, nagsa-sideline din po akong tricycle, nag-jeepney driver. Lahat po yan pinasok ko para lang po makaaral talaga. Partida, rekto pa yan si Richard sa pag-alo ng semento kanina. Pero pre, naka-perfect na naman sa exam. Astig, no? Astig nga, mukhang tanga naman. Dito pa nabibihis ng clown costume niya para sa next racket. Kaya... Yan, yun na. Wala na kasi akong oras eh. Diretso na ako doon sa children's party. Nangya, saan pong pamilya bang binubuhay mo? Wala, ako lang inaasahan sa amin eh. Yung tatay ko kasi, nagkaroon ng katarata sa mata. Yan, natigil tuloy sa pagpapasada ng tricycle. Pre, hindi ba walang magpahinga? Pre, hindi pwedeng magpahinga ang breadwinner. Mahal ko yung pamilya ko. Pagpapatuloy mo lang yung pagpapakamatay mo sa pagtrabaho para sa barebe na kinikita mo. Pre, sagot na namin yung biskuit sa lamay mo. Pre, sa akin ang kape. Astig! Ako, sagot ko na yung living niya. Doon na kayo! Dami yung sinasabi. Sige na, kuha na. Thank you. Ay ma, sa'yo na to. Sige na, anak. Hindi ma, okay lang, ano. Vegetarian ako. Ay! Ma, ito pala yung kinita ko sa racket ko kanina. Kulang pa rin pambayad ng kuryente pero pwede naman po ako magpasata bukas pandagdag. Hayaan mo anak, gagawa naman namin ang papa mo ng paraan. Naghahagilap na lang kami ng 5-6 anak. Lalo pa ho tayo mababaon sa ganyan eh. Pasensya na. Wala pa akong maitulong. Nakailan na rin naman akong subok mag-apply. Kaya lang, wala talaga eh. Ate, okay lang yan. Walang susuko, laban lang tayo. Kung bakit kasi nagkakatarata pa ako eh. Tuloy yung responsibilidad ko bilang ama. Ikaw ang sumasalo. Pasensya ka na anak ha. Sorry kung naging pabigat ako. Wala pa ha. Kahit kailan hindi ko naisip na pabigat ka. Nahihiya na kasi kami sa'yo. Lagi na lang kami inuuna mo. Ano naman talaga yung tama pa eh. Priority ko kayo, pamilya ko kayo eh. Huwag kayong mag-alala. Lilipas din to. Darating din po yung araw na magiging maginhawa din po yung buhay natin. Oo naman anak. Di ba, ma? Kain na, sige na. Sandali. Ampalay ba kayong lahat? Bakit? Bakit? Kasi kahit anong pait yung nararanasan ko sa buhay ko, kayo pa rin yung sustansya ng katawan ko. Sa clown ba talaga lakit mo anak? Pwede ba last mo na yan ha?
Oo, anak, kaya... Pangit ba? Baka naman kaya ganito kaliit ang inuuwi mo. Sweldo, anak, kasi. Grabe ka naman. Hindi mainam, Grabe ka naman, ma. Kaya, anak. Dahil sa pagmamahal niya sa pamilya, mas lalong nagpursigi si Richard sa buhay. Patuloy niyang pinagsasabay ang pag-aaral at pagtatrabaho para maabot ang pangarap niyang mabigyan na maginhawang buhay ang kanyang mga magulang at kapatid. Hanggang sa... Sandalin lang po. Under din po. Under pa ba yan, kuya? Opo, sorry. Naku, mamadali na ako eh. Baba na nga ako, kuya. Pakilo mo na lang yung tricycle mo sa junk shop. Biset. Wala naman. Dali! Gamit namin yan eh! Ayun yan, sandali! Sandali lang. Huwag niyo naman po kaming palayasin ng ganito. Maawa naman po kayo sa amin. Magbabayad naman kami. Hindi niyo ako madadaan sa paiyak-iyak niyo. Kung gusto nyo, magbayad kayo ng 2 buwang atraso nyo dito sa bahay at kung hindi kayo makakapagbayad, magharap na lang tayo kay Kapitan. Baka balasubas! Teka, wag niyo naman ho kami pagsalitaan ng ganyan. Di ba nagkausap na ho tayo na sa susunod na linggo na kami magbabayad? Hindi na nga ako makapaghintay dahil may kausap na ako na uupa dito sa bahay na to. Kaya lumayas na kayo. Bilisan nyo! Saan tayo tutuloy nito? Kapag paalis kayo, para kayo nagbubugaw ng langaw ah. Wala na maraming usapan pa. Magsialis na kayo ngayon na. Dalian nyo. Kaya wala kayong boyfriend eh. Sama-sama ng ugali nyo. Mukha kayong pera. Hoy! Mas mabuti nang magmukhang pera kaysa sa mga walang pera. Dalian nyo na. Umalis na kayo at damputin nyo na yan. Kung hindi, susunugin ko lahat yan. Dali! Naman po, eto na nga. Dali na kayo. Umalis na kayo. Hawakan yung nanay ko. Magsialis na kayo! Pinalayas kayo. Saan kayo lumipat? Napatira po kami sa maliit na apartment hanggang sa meron pong someone na barkada po ng tatay ko na yun, medyo nag-offer na tumira dun sa kanilang bahay. Oo. Anong kapalit nun? Yun po, bali yung kapatid po kasi niya ay medyo isip bata. I would say, opo. Pero senior na po yung kanyang edad. Oo. Tapos, ang kapalit po ng aming pagtira ay kumaga pag-aalaga doon sa kanyang kapatid. Oh, Max, dalihan natin maligo kasi tatawag po yung kuya niyo mamaya sa Canada. Miss na kayo nun. Tatawag si kuya. Miss ko na rin siya. Akala ko hindi niya ako namimiss eh. Bakit mo naman nasabi yan eh? Mahal na mahal ka nun. Kasi kung love niya ako, bakit niya ako iniwan? Buti pa si Papa Emil at saka si Mama Mien. Ako, kapag sad ako, kapag nalulungkot ako, inaalagaan nila ako. Kapag gutom ako, kapag gusto ko ng juice, tsaka kapag, alam mo yun, yung may lagnat ako, inaalagaan nila ako. Eh si Kuya, wala. Iniwan ako. Ikaw naman huwag ka na magtampo. Sigurado naman ako na kahit nasa malayo yung kuya mo, mahal na mahal ka nun. Tsaka hindi nababawasan yung pagmamahal niya sa'yo. Di ba nga sabi nila, ang pamilya parang hangin. Kahit hindi natin nakikita, nararamdaman natin. Yan, naramdam mo? Nakiliti ako nun. Ang galing ni Kuya Richard. Parang magic. Mula nang inalagaan ni Richard at ng kanyang pamilya ang matandang isip bata, itinuring na nila itong tunay na pamilya. Mula noon, mas biniyayaan na sila ng Diyos at unti-unting nagbago ang takbo ng kanilang buhay. Nakapagtapos si Richard ng Bachelor of Arts in Mass Communication at matapos ang 2 taon na pagiging call center agent, nakapagtrabaho si Richard bilang DJ sa isang kilalang radio station. Pakinggan mo naman kasi ako, mahal. Mahal? Saan ka kumukuha ng kapal na muka? Hindi mo na mabibilog ang ulo ko, Micaela.
Huling-huli ko kayo sa akto ng pintor nitong pinapagawa natin ng bahay. Tapos magmamaang-maangan ka pa? Bebe Loves, iwan mo na nga yung asawa mo si Carlo. Bakit hindi mo sabihin sa kanya na ako ang mahal mo at hindi siya? Hayop ka! Itong dapat sa'yo! Tama na, Carlo! Tama na! Mahal, give me one more chance. Tapusin mo lang ang pagpapagawa ng dream house natin. Ikaw ang pipiliin ko. Iiwan ko tong si Bebe Loves ko. Promise. Wala ka talagang kinakatakutan, Micaela. Tama nga ang sinabi nila. Batalyosa ka! Ginamit mo lang ako para matupad ang obsession mo na magkaroon ng magandang bahay. Mula sa araw na to, wala ka ng dream house! At wala ka na ring asawa! No! Saan hahantong ang mainit na kumprontasyon ni na Carlo at Micaela? Abangan bukas dito sa Love Drama Special presents Dream House. Ako po ang inyong kasapot, DJ Richard. Always remember, huwag mong ipagsiksikan ang sarili mo sa taong ayaw sa'yo. Hindi ka sardinas. And cut! Nice one! Nice one! Ayos na ayos, Richard. Nice one, nice one. Thank you, Direk. Salamat po. Alam mo, malayo mararating mo. Keep it up. Ay, pero parang marami pa akong dapat aralin, Direk. Yan ang gusto ko sa'yo eh. Alam mo, masipag ka na, humble ka pa. Ayaw nga pala, may good news ako sa'yo. Gusto ko makilala ni DJ Ron. DJ Ron, yung sikat na DJ, Direk? Mismo. Yung #1 dito sa Pilipinas, sa stasyon. Siya na nga. At gusto ka niya makatrabaho. At dahil gustong-gusto ka niya makatrabaho, eto na siya ngayon. Nandito. Ganun kabilis. Richard, alam mo, lakas ng karisma mo talaga. Galing. Idol kita eh. Honor, it's an honor. It's an honor. Man, ganyan ako nagsimula. Mas pogi ka lang na konti. Excited ako makatrabaho ka, DJ Ron. Direct, thank you. Pagkatapos na pasukin mo yung real estate at yung construction business, marami ka naipon doon, di ba? Paano ka naman napasok bilang production staff sa isang radio station? Nung graduate po ako ng college, since ang aking pong natapos ay Bascom, yan po ang stepping stone eh. Yun, doon ko po napasok at doon ako nakapasok sa isang kilalang radio station. Alam mo, tuloy-tuloy mo lang yung pag-i-invest. Dapat hindi natutulog sa bangko yung perang pinaghirapan mo. Dapat paikutin mo lang para palago lang ng palago. Yung Paps, buti na lang talaga, magkaibigan tayo eh. Kasi wala rin talaga akong kaalam-alam sa pera. Sobrang importante yung financial literacy. Dapat nga tinuturo sa eskwelahan yan eh. At saka dapat properly manage yung mga blessings ni Papa God sa atin. Yung Paps, saka talaga sa mga blessing ni Papa God sa akin, hindi ko alam kung anong gagawin ko pag wala ka. Uy, Richard, umayos ka nga. Baka akalain ng mga marites eh, magjowa tayo na nagbe-break o ano. Naman, padingdong Dantes na yung moment ko eh. Nunsyami mo pa eh. Dingdong, maghanap ka muna ng Marian Rivera ng buhay mo bago ka mag-emote. Tama ka naman dyan. Naghanap nga. Eh, mali mo. Baka biglang pumasok ulit. Tara, hanapin natin. Baka nandun sa kabila. Yan! Naku, salamat, anak! Anak! Nung una, bagong appliances, bagong damit, bagong bahay. Ngayon naman, bagong sasakyan. Oo! Nanaginip ba ako? Totoo ba lahat ko, anak? Hindi pa. Totoong-totoo yan. Eh, nagbunga na yung paghihirap natin bilang pamilya. Ganun talaga. Ito yung reward nun. Naku, di ba parang kailan lang mapuputulan tayo ng kuryente? Tapos halos sa kalye na tayo tumira. Tapos itong si Clarice, diba? Kapatid mo, nung debut, anong handa? Pakbet. Masarap naman yung pakbet, Ma. Masarap naman, anak. Oo, pero talagang tignan mo naman, anak. Tinupad mo lahat ng pangako mo sa amin. Maraming salamat. Parang magic. Oh. Higit
Pasa magic ang tawag doon. God's miracle. Tama naman yun. Sobrang bait talaga ni Lord sa pamilya natin. Sobrang worth it lahat ng pagod, puyat, pawis, kapal na mukha. Diba? At saka yung mga corny jokes. Yung mga corny jokes, ha? Ang ibig sabihin lang nun, kapag mabuti kang tao, walang imposible sa'yo, lalo pag nangangarap ka. Tama. Anak, ayan, lahat ng pinangako mo sa amin talagang ginawa mo at pinupad mo. Gusto ko ngayon, anak, sarili mo naman ang isipin mo, diba? Sana makatagpo ka na ng babae talaga na para sa'yo, ano. Yun nga ma, gusto ko na nga rin para mabigyan ko na kayo ng apo Ilan ba gusto nyo? Ay, ako! Gusto ko dalawa. Isang babae, isang lalaki. Ako, isang dosenang barako para isang basketball team. Ay, grabe naman! Mariosep, tinipid nyo pa, bakit di pa 16? Para yung isa, para kasama na, coach, 2 team, may sarili na tayong liga. Buo na! Buo na, ma. Teka ba? Test drive mo na to. Let's go, let's go, let's go. Sakay kayo, sakay kayo. Sakay. Ako dito. Yan pa, so. Tay, saksak yan. Dito ba to? May balay ko. Yan, pinultang ko na yan pa. Hi! Ano, magkwentuhan na lang ba tayo dito? Paandarin nyo to. Hindi ka ba sasama? Hindi, puno na pa Ako yung bumili, ako yung wala dyan Ay, ako naman. Sa paglipas ng mga taon, nakaipon si Richard mula sa mga negosyong naimpundar niya, lalo na nang nakilala niya ang mga sikat na influencers at nang nagsimula siyang kumita mula sa vlogging. Nagkaroon siya ng libo-libong followers sa social media accounts niya kung saan niya pinopost ang mga bagong biling gamit na hindi niya noon nabibili, mga pagkain na hindi niya na-afford at mga lugar na hindi niya noon napupuntahan. Pero hindi inakala ni Richard na ang lahat ng katas ng pinaghirapan niya ay nanganib na maubos sa isang iglap nang dahil sa Tay, kape muna. Salamat na. Ay, Richard, kape mo. Kuya Richard, sakit ulo mo? Anak ko, okay lang yan. Tatapusin to, malalagpasan din natin to. Marami ka ng hirap na napagdaanan. Hindi yung ganyang klaseng problema lang ang dudurog sa'yo. Hindi kasi tayo pa, di ba? Sanay tayo sa mahirap na buhay. Sanay tayo magdildil ng asin. Sanay tayong matulog sa sahig. Ang iniisip ko kasi itong mga tao ko Yung mga tao ko na naapektuhan doon sa pagsara ng spa at ng barbershop, paano sila? Paano yung pamilya nila? Baka hindi nila kayanin Kaya yan, Chard. Kakayanin natin bilang isang pamilya. Kakapit lang tayo sa Diyos. Hindi niya tayo pababayaan. Tama. Okay lang yan. Bakit pa? Nagkaroon kami ng 3 salon. Dumating ang pandemic. Ano ngayon na nangyari sa negosyong yan? Sadly, yun nga po, Tita Mel, na kinailangan po naming isarado kasi sinarado po talaga namin dahil nga hindi na po akma yung kinikita sa bills at saka yung rents, etc. Pagpapasahod sa mga empleyado. Kaya minabuti po namin isarado muna
pansamantala. Ganun po. Yan, shoutout nga pala sa 26K and counting natin, mga pampet, malung kasapot dyan, okay? Shoutout, what's up sa inyo mga kasapot? At please don't forget to share our live stream para marami pa tayong mabentang collector's item ng mga mahihilig nga naman natin dyan mga collectors ng mga laruan. At ito for next collector's item, ito ang ating tinatawag na King Maru Collector's Edition na may kadena sa kanyang kanang kamay. Okay, very birang-bira lang po. Sa tingin ko, 5 lang ang ginawa nito sa buong Maynila. Hindi po buong mundo, buong Maynila po, okay? For only 2,500 pesos. Yan, presyong Divisoria po yan. Moraitang Moraita. Mas cheap pa sa ex mong sumakabilang bahay. Walang hiya sila. Let's go. Yan, so pakitype na lang po sa comment section, Mine143, Mine Kasapot 143. Ayan, ito po si King Maru for Mine Kasapot 143 for only 2,500 po. Yes, let's go. Mine Kasapot 143425. Let's go. Ito na. Ayan. Nag-mine na po si RB Matibag. Thank you so much, RB Matibag. Sa'yo na tong King Maru collector's item natin. Yan, ikaw isa ka sa mga 1 out of 5 na meron dito sa Maynila. So paki-screen shot na lang po tong live natin with this item at yung team po namin will get in touch with you para makuha po yung detalye ninyo at maipadala na namin to si King Maru. Grabe nga si King Maru, tingnan nyo. Galit na galit, mga lords. Yan talaga yan. Galit na galit. At ito, guys, gusto ko nga palang i-shoutout yung my family over there. Yan, so dyan, aking my family, there's my father, it's my mother, and my ate. Kasama ko rin ang aking best friend, si DJ Ron at Kuya Max. Let's go! Unti-unting nakabangon si Richard mula sa mga nalugi niyang negosyo noon dahil sa pandemya. Muli siyang nakapagpundar ng mga gamit at nakapagbakasyon pa sa iba't ibang mga lugar na madalas niyang itinatampok sa vlogs at posts niya sa social media. Kahit na ang intensyon ni Richard sa pag-flex ng achievements niya sa life updates ay maging inspirasyon sa mga netizens. Marami pa ring bashers ang umaatake sa kanya sa pag-aakalang ginagawa ito ni Richard para lang magyabang. Hanggang sa flex pa more sa kahambugan mo. Ano ba ibig sabihin ng flex pa more? Parang ang sinasabi nila dyan, parang sige, pagyabang mo pa kung ano yung parang meron ka. Grabe naman itong mga to, hindi naman nagyayabang anak natin. Oo naman. Kung makapagsalita sila, oo, grabe. Huwag nyo nang pansinin yung mga basher ko dyan sa social media. Hayaan nyo na yan. Wala namang sinasabing maayos yan iinit lang ang ulo nyo. Hindi ko sinabi mo pa, anak. Titiisin mo na lang. Ba, hindi naman ako papayag na bastos-bastusin ka nito mga to, tamakin, anak. Hayaan nyo na. Abang binabasa nyo yan, iinit lang ang ulo nyo. High blood din lang kayo. Hindi naman ako apektado sa mga ganyan. Hindi, pero anak, alam mo, kung itong mga bashers na to, alam nila kung ano yung pinagdaanan mong hirap sa buhay, hindi naman nila dapat minamasama kung nagpo-post ka ng kung ano man yung naibili mo o kung saan ka namamasyal, hindi ba? Dahil lahat naman yan, anak, pinaghirapan mo. Kaya nga mo. Hindi naman pinapost yan ni Richard para magyabang. Para lang naman maka-inspire ng mga taong makakakita. Sana nga ganun yung tingin nila, pero problema sa mga tao dyan sa social media kasi lahat sila dyan magaling. Gumawa ka ng kabutihan, hindi nila napapansin, pero pag may mali silang nakikita sa'yo na hindi nila gusto, ayun na yung pagkatao mo sa kanila. Sana makilala ka nitong mga bashers mo katulad ng pagkakakilala namin sa'yo. Hindi ka nila dapat hinahamak. Mabuti kang tao, anak. Oo, anak, alam lang nila lahat talaga. Ayaw po, pamilya ko nga kayo. Tama na yan. Matulog na kayo. Gabi na. Sige na po. Pinatulog naman tayo. Cellphone. Tigil na po yan. Yung radiation, hindi nakakabawas ng ano yan. Ano yung tawag doon? Correct yan. Dapat inaaway yan Patulog. Sige na ma. Good night po. O ikaw ba? Hindi ka ba magpapahinga? Hindi, tapusin ko na lang to. Iniwan mo to?
Bukas na. Tamad. Sweldo ko nung araw to, ah. Iba't iba ang kulay, kay rami ng mga landas na dapat takin. Kung minsan tao'y nasa ibabaw, ngunit pag-ikot ng mundo Loko ng yabang. Epal, how pretentious. Feeling siya lalaim. Post ang post ang mga pinibili. Nakakaumay. Makno ka ng yabang. Post ng kayabangan sa Facebook. Habang naglilinis ako, nakita ko tong paycheck ko noong 2011. 80 pesos ang sahod ko kada araw bilang isang dishwasher tsaka boy sa isang restaurant habang nag-aaral ng college. Natutulog ako sa sahig ng restaurant at kailangan kong gumising ng 4 a.m. para mag-mop ng sahig, maglinis ng CR, tsaka magbukas ng restaurant. 4 p.m. mag-out na ako para naman pumasok sa school dahil panggabi naman ako nun. Grabe yan. Tapos uuwi ako ulit sa restaurant para hugasan ulit yung mga patong-patong na hugasin. Mga malalaking kawali at mga plato na halos mataas pa sa akin. Araw-araw ganun ang routine ko pero hindi ako napapagod dahil may gusto akong marating. Na balang araw, mabibili ko rin lahat ng gusto ko. Makakapunta sa iba't ibang lugar o bansa at makakakain ng masarap sa restaurant na hindi na ako ang maghuhugas. Kaya, huwag kayong mayabangan sa akin kung panay akong post ng mga nabibili ko at napupuntahan ko. Naharap lang kasi ako nun eh. Ngayon, natupad ko na. Sa mga gaya kong lumaki sa hirap, huwag kayong tumigil mangarap. Hindi tayo habang buhay mahirap. May mangungutya sa'yo, may hindi susuporta. Pero tandaan mo, walang ibang maniniwala sa'yo maliban sa sarili mo. Focus lang sa pangarap mo, para sa sarili mo at lalo na para sa mga magulang mo. Ano ang maipapayo mo, nais mong maiparating sa mga kabataan natin? Well, dumadaan din doon sa pinagdaanan mo. Kung meron kayong mga pangarap sa buhay ninyo, lalo na yung mga kabataang sumusubok, nangangarap, huwag niyong isipin yung sarili ninyo. Bagkus isipin ninyo yung mga magulang ninyo. Yan po ang sigurado. Dahil yan po ang pangako ng Diyos na merong biyaya. Kapag sinunod natin yun, kapag hinayaan natin, ang magulang natin ang unahin natin, lahat po ng bagay na pinagdadasal mo kusang darating sa'yo. And it happened to me. Yun po ang totoong susi. Labas po natin yung lahat ng racket ko, labas po natin yung lahat ng skills na kaya kong gawin, labas po lahat ng yun. Ang tanging pinaniniwalaan ko po, arugain mo ang mga magulang mo, unahin nyo po sila, unahin mo ang magulang mo. Tama rin ang sinabi mo, bumabalik yan eh. Totoo. Bumabalik. 1,000 folds ang Yeah, sabi. totoo po. Bumabalik, ano? Pagka kabutihan ang iyong ginawa. Totoo po. Ang karma niyan ay kabutihan din. 1,000 folds. Tama po. Oy, Richard, thank you. Ha? Maraming salamat. Thank you din po, naman Tita pag-share Mel. ng iyong, ng iyong buhay dito sa Magpakailanman. Opo. At kami umaasa at mananalangin na patuloy kang biyayaan
ng ating poong may kapal. Yes. Maraming salamat, Richard. Salamat Thank po. you very much. Thank you so much po. Isa si Richard sa mga makabago nating kabataan na nagsikap para makapagtapos ng pag-aaral at umasenso ng dahil sa vlogging at online selling. Sana'y maging halimbawa siya ng ating ka-millennials na hindi sumusuko sa kahirapan at gumagawa talaga ng paraan para masuportahan ang pamilya. Hindi yung puro reklamo at pangbabash sa social media lang ang ginagawa. At hindi porket nagkapera ka na magiging epal ka na, ha? Dapat patuloy tayong maging humble dahil lahat ng bagay at tagumpay ay hiram lamang natin sa Panginoon. Ngayon, bukas, at magpakailanman.